Binabalita namin na talagang dagsana yung ating mga pasahero na talagang nagmamadali na makauwi sa kanilang mga probinsya para makapiling yung kanilang mga mahal sa buhay for the holiday season. Naulinigan lang namin talagang dagsa dyan sa, sa Batangas Port, no? Kung saan, that's where you take yung Roro, hindi ba? Pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang naulinigan natin, ang haba daw ng pila, umabot daw sa 2 kilometro yung haba ng pila ng pasahero. How true? And hihingi kami ng update dyan sa Batangas Port natin, Eunice. Happy holidays nga po, Ma'am Ali, Ma'am Pat. No, yes, actually, ngayon po tinitingnan talaga natin na dagsa talaga yung mga pasahero. Hindi lamang po sa Batangas Port, kundi maging sa buong mga pantala natin. Dahil po ang nangyari, noong Nobyembre, noong Undas, kakaunti po yung mga pasahero natin. No? Dahil sunod-sunod po yung bagyo noon. And ngayon po, yung revenge travel, kumbaga yung pagbawi ng mga kababayan natin dito sa pagbiyahe. And sa ngayon po, ay tuloy-tuloy po yung ating monitoring. As of this morning, nasa 1.5 million passengers na po tayo all over the ports nationwide. Ano po. And pagdating naman po dito sa Batangas, kung atin pong nakikita kasi dito, world greetings po, no? Sobrang daming tao talaga po, sobrang daming pasahero ang dumagsa. Although prepared naman po sa mga pantala natin, but we should also look into the preparation of the shipping lines. Pangalawa po, upon reaching out to Batangas Port ay hindi po gumagana yung ilang mga booking, online booking ng shipping lines, kaya kailangan pong pumila pa ng mga tao sa labas. Ano? At pangatlo po, gaya po ng laging panawagan ng PPA, ay kulang pa rin po yung mga barko at sana nga po ay dagdagan na rin po para tuloy-tuloy ang biyahe. Oh my. Okay, so Miss Eunice, having said that, 1.5 million passengers, ano ito? Ito yung mga pasahero over the weekend? Kailan ba yung talagang dagsaan? I would imagine ngayon, Lunes, medyo nag-taper na yan, no? Itong 1.5, when was this? When was this achieved? Kumbaga, kailan po naranasan yung ganito kadami? Yes, Ma'am Ali. Actually, nagsimula po tayo na monitoring December 15 hanggang December 23, 6 a.m. Yun po yung data po natin, 1.5 million passengers. Sobrang dami po talagang pasahero ngayon. Actually, miski po dito sa mga Manila terminal natin, ay fully booked na rin po, no, sa sa ating mga shipping lines. So, talaga po inaasahan natin na mas mahaba po kasi yung weekend ngayon, saka yung holiday, kaya ang mga tao talaga pong umuwi. Okay. And yung mga kalagayan po ng mga passengers who are waiting, are they comfortable? Yung mga barko ba umaalis on time or may mga nade-delay, may mga nakakancel ba? Ano yung estado po? Yes, as of this morning's monitoring po, actually sa atin pong mga pantalan, good news na wala pa naman pong kanselado o suspended, bagamat meron po tayong mga low pressure area na tinitingnan, no? Tayo po yung nag-aantay sa abiso ng Philippine Coast Guard sakali man po may mga kanselado. Ang ating pong pinaka-crucial ngayon ay yung mga barko, ano po? Bagamat hindi naman po under ng Philippine Ports Authority itong mga barko, mas maganda pa rin po kung mas maraming barko yung ating mga nasa pantalan para tuloy-tuloy po yung biyahe, no? Nangyayari po kasi ngayon, nag-aantay po yung ating mga kababayan sa pagbalik ng barko o sa susunod na biyahe. Pero kung mas marami pong barko, tuloy-tuloy po yung andar ng ating mga pasahero. Bagamat ang situation naman po ng mga passengers sa pantalan ay okay naman po sila when it comes to their comfort dahil ang mga pantalan naman po natin fully air-conditioned at may mga sarili po tayong area para po dito sa mga PWD, buntis at kababaihan, mga bata. May mga children's area din naman po tayo. So yun lamang po sa ating po mga pantalan maayos naman po. Meron lang tayo muli, ulitin lang natin yung ating panawagan sa kanila kung ano yung mga pinagbabawal ninyo, iwas aberya. Dahil alam natin na peak season po ngayon dahil sinasabi 4.5 million. 1.5. Para kanina nakita ko, ano yung sinasabi sa editorial na ang dagsa, ang cited na figures is 4.5 million? So 1.5 million passengers pala, Eunice? December 15 to 23.
Yes po. Bali, Ma'am Ali, ang projected po natin ay 4.5 million Projected. passengers hanggang January 5 na po yun. And Ngayong ngayon po, peak season, as of oo. today, yes, and as of today po, nasa 1.5 na. So sa ating pong tansa, ay baka sumobra pa nga po doon sa ating forecast na 4.5 million hanggang January 5. So ngayon talaga po ang dagsana ng mga tao. Okay. Ano lang, paalala lang para iwas birya, Eunice, sa ating mga pasahero na dadagsa dyan sa inyong mga pantalan. Eunice, go ahead. Yes, maraming salamat po Ma'am Ali sa pagkakataon na makapagpaalala pa sa ating mga kababayan na hahabol pa po karamihan po sa ating mga nakukumpiska pa rin ay yung mga matatalas na bagay. Ma'am Ali, yung mga pabalisong, pocket knife, Swiss knife. So, iwanan na po natin yan at mahigpit po ang ating security sa mga pantalan. Talagang hindi po makakalusot yan dahil may mga x-ray at baggage scanner po tayo doon. And pagdating naman po sa mga pinagbabawal po, like for example, sa Mindoro, bawal po yung mga pork products dyan. So, hindi po makakalusot yung mga kababayan natin. For example, may dalang chicharon na baboy o kaya talaga? pork tocino. Sa ASF? O frozen. Or frozen. Yes po, Sa Ma'am Ali, Mindoro. meron pong local ordinance ang Mindoro na bawal po yung mga pork products na pumasok sa kanilang area. So tayo po, kapag may mga pasahero po na may dalang ganon, pinaiiwan po yan ng Bureau of Quarantine dahil hindi rin po tatanggapin sa Mindoro po. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.